huwag kayong mabalisa sa linggo-linggo. Yung paanyaya ni Jesus ay huwag kayong matakot. Walang lihing at mabubunyag. Sa pagkakataon ngayon na iniyagin natin sa ulit Tuhan, Susunyo, ang paanyaya ng pagkakapalay, huwag kayong mabalisa sa bahay na may maraming sisi. So, bahagi mo lang sa ay ipinamaman sa atin yung ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Lalo-lalo kapag ang pinag-usapan natin ay ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Para sa iba, kapag namatay ka, patay ka na. Wala. Pati kanila, patay ka. Sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, katawan mo, maliwanag na yung katawan mo, mamamatay, namatay sa kaso. Sorry. Pero yung kaluluwa mo ay nasa kabilang buhay. Well, depende na lamang kung siya ay sa langit, kung siya ay sa impyerno, o kung tawagin natin ay isang purgatorio. Ang impyerno ay kaparusahan o katapusan. Hindi yung kamatayan. Kapag paparusahan ka na walang katapusan, mas matindi yung baka minsan na naisip ko na ikaw ay mamatay. Pero paano lang yung turo na ito ng sila tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan na ipinamahayan sa atin na ipinaganda ng Diyos ang silid para sa atin. Binanggit ito para sa silid sa bahay ng Ama at pagkakataon kayo ng malimutan. So, gaano madami hindi natin alam sa lahat ng tao hindi lang sa mundo. Pero yung bigay ni Jesus, kaya nga sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay ay nagdulot ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Maliwanag ko yun, inubos tayo ng Jesus, 2,000 taon lang ang lumipas. Pero ginagawa natin yung pagkikita sa Jesus nito sa biyaya ng sakramento ng Biyaya. Nakikibahan tayo sa kanyang pagpilitas sa daigdig. Physically and spiritually, tayo maaaring ng patuloy na paglago ng tahanan ng ating Panginoong Jesus. At inaanyayahan natin na tayo ginawa ay maging gabay para sa iba. Kaya napakahalaga na makita natin yung kahalagaan na pananawagin kay Jesus. Ano hindi lang ang pananawagin kay Jesus? Yung tinatawag natin accountability. Yung tayo ay tumutuloy na magsulit doon sa piling bahay. Pagkapag susulit, pinatawag ka na ng Diyos. Well, marang sa atin, kapag pinatawag ka ng Diyos, hindi ka pinag-usapan. Pinatawag ka ng Diyos. Hindi ka na pupunta sa dagat-dagat ng apoy. Hindi ka na pupunta sa
kaparusahan mo ng katapusan. Pero, bahagi na huwag natin kalimutan na kinakailangan maglakbay tayo hanggang makarating tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Yun ang hinihingi ng katawan. Sabi nga hindi mo na kailangan magbayad ng pagkakasala mula sa Diyos kasi hiniligtas na tayo. Hindi natin binabayaran yung ating pagkakasala. Halimbawa ko, kayo ay nagnakaw ng 1,000 sa inyong kapitbahay. Ikaw ay nagsisi, nangungusan, panatawarin ka ng Diyos. Pero sa pagiging ng paring natin, kung maaari, ibigay mo, ibalik mo yung kinuha mo. Bakit? Katarungan yun. Kinakailangan ibalik mo. Magkano ibabalik? The same amount? Hindi. Maliwanag mo sa banal na kasulatan. Kung ang pagbabansiyan natin ay tulong timang, anong sabi sa tulong timang? 3 beses. Kung nakuha ka ng 1,000, dapat ibalik mo ng 3,000. Sa bagong timang, mas matindi. 4 na beses. So, 4 na beses. So, 4,000 ang ibabalik mo. Kung ikaw naman ay namatay, hindi mo nabalik na. Mas matindi yun. Hindi na pera ang pinag-usapan doon. Yun ang pinag-usapan doon ngayon. Kaparusahan. Kaparusahan. Dulong ng pagkabawa ng pagkakasala. Hindi bilang bahagi ng ay inaalis namin yung kapangyarihan ng kadakilaan ng Diyos. Bahagi yun. Kaya kung tayo ay magbibigay ng hinihingi ng katarungan sa mga nagawa natin pagkakasala, ano man yun ay bahagi ng pagpapo natin ng turo ng purgatorio. Kaya po minsan sabi na mahina ang sistema namin ng katarungan. Isa aking pagkikilang, nakikita ko na kulang tayo ng turo ng purgatorio. Tayo ay maniwalang sa atin at kapag humingi ka ng tawag at tawarin ka ng Diyos. Pero hindi na hulugan na hindi mo na ibibigay ang hinihingi ng katarungan. Kinakailangan ibigay ang hinihingi ng katarungan. Bakit mo ibibigay ang hinihingi ng katarungan? Makanyos kayo. Kinikilala mo ang Diyos na iyong Panginoon at huwag ka humingi ng kapatawaran. Pero kailangan may ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Bakit? Kapag wala akong purgatorio sa akin, parang sinabi mo na lang, Father, paano yung mga involved sa flood control project, sila ay nagnakaw, milyon-milyon. Pagkatapos ay nangungisal, ay di pinatawag ng Diyos. Okay na yun. Kasi nasa tingin ng pari, ibalik mo yung ninakaw mo. At kapag hindi mo naman yung katulad na pinamanip sa banal na kasulatan hanggang sa kauli-ulihang kusinin, ay isasaktan mo bakit hindi ka naging mamatalo. Kaya yun ang huwag natin kalimutan. Kaya natin ililulog sa panahon ng mga susunod na ngayon ay tayo nananalig na
banal na pagkapain ng langis, o kung hindi man, yung sa harapan ng Diyos, at sana, pinagsipikapan niya maibigay ang hinihingi ng katawan sa mga pagkakataon siya ay nang